Sa video na to, papakita ko sa inyo kung ano yung mga ginagawa natin dito sa Jugols Fish Hub. So, andito tayo ngayon sa backyard. Papakita ko rin yung extension mamaya. Sisimulan natin dito. Papakita ko sa inyo kung ano yung mga pinapakain natin, kung gaano kadalas tayo mag-water change, at saka kung ano yung mga tinitingnan natin sa mga tank araw-araw para ma-ensure na okay yung mga isda natin. Itong video rin na to guys, mag-November update na tayo. So, ngayon ay November 1. Dahil may baby na tayo guys, syempre priority natin, yun muna alagaan natin. Naparawan yun, paliliguan, tsaka papakainin sa umaga. So after nun, magpapakain tayo ng mga isda sa umaga. So dito tayo sa backyard setup. So nakikita nyo, ito pa rin yung backyard setup natin. Andito pa rin yung sira natin tent. Ayan. Tsaka sa hindi inaasahang pagkakataon, napaka-effective ng ganitong butas na tent. Hindi ko na siya pinagawa kasi taman-tama lang yung pagkakabutas niya dun sa naaarawang parte. Kasi ito lang naman yung nasa ilalim niya ngayon. Ayan o. Itong ilang tabs na to. Ayan. Sila lang, pakita ko sa inyo. So ito ngayon yung setup natin ngayon dito sa likod. So hindi tayo makagawa ngayon kasi nga meron tayong ibang inaalagaan. Pero syempre priority natin yung bata. Ito yung mga luma natin setup. So dito may mga long body tayo guys na meron tayong mga long body dyan na molly. Yung sinasabi ko sa inyo, mga gandang klase yan. Dito meron tayo ng mga alaga natin isda dati, yung mga platinum gold at saka sakura, ayan meron dyan, yung mga nagsisimula pa lang. So dito ko sila inalagaan, lalo na yung mga kulay na isda. Dito naman yung calls natin ng mga PKBM, ayan. Dyan yung mga calls natin na PKBM. So sa tuwing umaga guys, pinapakain ko lang itong mga to. Ayan, dito naman dark choco, nakita nyo tong green water na to. Dito yung dark choco guys, so lagi ko sinasabi sa inyo, the best green water para sa may mga kulay na isda. Tapos dito yung mabuki naman ng mga juvie. Yan, pinapakulay din natin yan. Basta ano guys, pinapakulay na isda, dito ko inaalagaan sa green water kasi napaka-basic eh. So kahit PO1 pakain nyo dyan guys, magaganda ang kulay niyan. Ayan, dito naman meron tayo mga nire-reset na tabs. Ayan, pinasisingaw lang natin. Then nag-fail yung ano natin, Daphnia culture kasi mas sobrang liit eh. Tapos nakalimutan ko nung ulanan. So nalamigan na, nasira. Tabs natin dito, yung mga pinanggalingan ng mga breeders natin, trico, nire-reset natin. Ayan, so okay na sila, naka-recover na. Babalik na natin yung mga halaman. Ayusin natin lahat to. Mga breeding setup natin, mga breeding cage natin, nakikita nyo. By December, naka-setup na ulit tayo ng mga bagong breeding. So sa ngayon, sa November, ang target natin dun sa extension muna tayo mag-aayos. So tuwing umaga guys, sa pinapakain ko dito, PO1 lang, dito sa labas kasi naka-green water naman sila. Kapag kami Chubipex tayo, nilalagyan ko din sila ng konti. Syempre, pinakamabilis din natin ay yung gel food. So dinalagyan ko lang yan na isa-isa. Kasi yun guys, pagkakuha ko sa rep nun, yung batch na kinrate ko, hulog lang ako ng hulog nun. So napakabilis lang ng pagpapakain sa umaga. Wala pa akong maintenance, wala pa akong umaabot ng 30 minutes sa akin. So lahat yan, napakain ko na hanggang dun sa harap. Ngayon punta tayo dito sa setup natin na original. Ayan, dito, yung malaking rep tab na lang natira, nireset din natin kasi inanin na natin yung mga laman yan eh. Ngayon meron na tayo ditong dalawang tabs na walang laman. Ito may laman to ng mga mail eh. Pinalolobo ko na mail. Hindi nyo kita. Secret na lang muna. Kasi ito mga pang fry natin dito sa likod. Then yung ibaba ano lang din. Setup lang din for fry. So ngayon dito wala tayong laman. Kaya hindi talaga siya nako-content ngayon. Nag-hatch lang din tayo ng BBS. Yan, dito na tayo sa extension guys. So gusto ko rin palang i-shoutout yung mga talagang avid subscribers natin. Ayan, lalo na kay Leonard Vito from TikTok sa YouTube. Kaya ta sa Facebook nagko-comment din to. Yun, maraming salamat sir. Shoutout sa'yo. Ayan, sobrang salamat sa suporta. Tapos sila ano din, si Rashid Shad Rush. Ayun, from Hulo. Si Ramsey Tanting. Leonard Vito ulit. Ayan, ang dami ko talagang notes niya eh. Kasi lagi talaga siya nagko-comment. So maraming salamat sa iyo, Lods. Hanggat ma-shoutout ko kayo lagi. Shoutout ko kayo. Okay? Ayan, si Tor's Dwellers Hub. Ayan, shoutout sa iyo, boss. Kay Aquaverse Cavite. Ayan, napaka-solid ni Aquaverse na yan. Lahat ng content natin sa Facebook, ino-commenta niya ni Aquaverse. Ayan, shoutout sa iyo, boss. Ayun, and then kay Matthew Nabal, kay Marlon Maliksi, ayan, sa mga bossing natin dyan sa ating bidding, shoutout kala Admin Pies, tsaka kay Neil. Ayan, maraming salamat sa inyo. So maraming salamat guys sa pagsuporta sa Jugols Fish Hub, and hanggat masya-shoutout ko lahat na nagko-comment dyan, isya-shoutout ko kayo. So maliit pa tayo, kaya ayun, hanggat kaya ko kayo i-shoutout, ayun, I appreciate it mga comment dyan. So comment lang kayo, like o kahit ano pa man, comment nyo dyan. Basta lagi tayong positive dito sa Jugols Fish Hub. Mga tanong nyo, sasagutin natin. So interested kayo kung paano natin ginawa yan, meron tayong buong series
kung paano natin ginawa tong ano na to, itong 6 na black tabs to, at saka yung filtration nila. Ito rin, meron din tayong video niyan. Ayan, itong simpleng overhead filter. Ayan, pero malakas ang flow niyan. Kaya kahit gaano kadaming isda, or kahit doble ng required capacity, kayang tanggihin. Bakit ganito yan? So ito kasi guys, may aeration yan. Ayan. No, so nag-produce tayo ng oxygenation. Pwede kasing itaas yan. Ayan. So mas malakas yung bula. Ayan. Depende sa stock natin, at saka depende dun sa pagkain na pinapakain natin, tinataas yan. Ayan, tuwing umaga guys, ginagawa ko, chinecheck ko kung lahat gumagana. Lahat ba ng pump natin gumagana? Dito naman sa mga aquarium, tinecheck natin kung lahat ba ng filter gumagana. Dito naman madaling tingnan eh. Bukod sa bula, ayan, tumutunog naman yung air pump. Kaya makikita natin. Pero kapag doon lang sa camera ko tinitingnan, ayan, doon sa CCTV, tinitingnan ko lang kung bumubula yung mga sponge filter. Dito rin guys, nakakonect naman yan sa isang isang air filter. Kaya madaling i-monitor kung okay yung mga isda. Ngayon, ang water change natin guys, kapag madumi. So, water change tayo kapag madumi. Kapag mayroong mga malabo yung tubig, water change natin yan. Kasi syempre, kawawa naman yung isda. Ayan, tapos, ang talagang schedule ng water change dito, ayan, si Kuya Doro kasi nirentahan ko na yan tuwing umaga magwa-water change. Nitong buong extension, so nirerentahan ko siya, wina-water change niya ng Tuesday at saka Friday. So lahat ng yan, papalitan nyo ng tubig. Ayan, so siya yung pinagkakatiwalaan ko dito para mag-water change. Tapos dito naman sa mga fry, ako naman nagwa-water change sa fry kasi hindi ko pa natuturo sa kanya yun eh. So syempre ayoko naman na bigyan siya ng responsibility na hindi niya kaya. Sa fry, ako pa rin yung nagwa-water change niyan. Kasi madali lang naman dito. Tapos yung mga paglilipat, ayun, basta water change lang ginagawa niya. Sa lahat ng ibang activities, ako pa din yung gumagawa. Ngayon, bukod doon, ano pa yung tinitingnan ko? Siyempre, tinitingnan natin kung merong mga may malungkot na isda. Ayun, yung nasa sulok. Ayun, may sakit ba? Kompleto ba yung fins? Ayan, usually naman kapag yung may mga fin rat guys, nasa sulok yan. Ayan, so, eto, hindi naman to may sakit na isda, pero nakita nyo, nasa taas siya. Ayan, so yung mga ganong senaryo, ayan. Paano nyo malalaman kung healthy isda nyo? Pag sumusunod sa inyo yung isda nyo, alam nyo pag dumaan kayo sa aquarium, tapos sumusunod sa inyo yung isda, ayun, healthy yung yung tank nyo. Ayun, doon pa lang makikita nyo kung sino ba isdang naiiwan, may naiiwan ba. Tulad nito, pag lumapit ako, naglalapitan yung mga isda. So napakasimple lang naman mag-alaga na isda guys, pakain lang. Tapos yung breeding lang kasi yung maraming tanong yung mga newbie natin. Kasi ang pinapasok agad nila, breeding. Ayun, so fish keeping muna. Yun yung ma-advise ko eh. Kasi magbe-breed naman yan kapag nakip mo na ng tama. Ayun, napakadali lang naman nun guys. So yun lang yung laman ng video natin guys. Kung may iba kayong katanungan, comment lang kayo. Meron tayong isang sasagutin na question galing kay Molly na tab. Sana mapanood mo to sir. Ayan, nasa huli kasi ng video. Ano ba yung signs ng stress? Kadalasan merong isda na kakaiba yung galaw. So yun yung kadalasang na stress. Nasa likod ng sponge filter, nagtatago, nasa sulok. Ayun, hindi naman buntis, pero nagtatago. So may nararamdaman yun. So pwede nyo gawin salt bath. Ayun, hindi kailangan lagi guys ha. So ito yung mga options nyo na pwedeng gawin. So pwede nyo siya separate kung meron kayong luxury of having a separate tank. O kaya naman, i-salt bath. Ang salt bath guys, kuha lang kayo ng small container. Maganda kung may airstone. Ayun, syempre guys, meron tayo ng basic at saka luxury na salt bath. So pwede namang ilagay nyo lang sa tasa o sa small container. Katulad ng mga ginagawa ko dati, pinapakita ko dati. Lagyan nyo ng asin, lusawin nyo, and then ilagay nyo isda. Okay, 1 to 2 minutes, pwede na yon. Tapos ibalik nyo sa tank. Mag-iba na lang tayo ng video para dun sa mga sakit-sakit. Pero ayun guys, yung sa stress guys, iwasan yung pagbabago ng temperature. Okay, sanayin nyo sa water change yung mga isda. Iwasan yung mga variables sa kapaligiran nila para hindi sila na-stress. Anyways, yun lang yung content natin ngayon guys. So sana may natutunan kayo dito sa ating simpleng vlog ngayong November 1. And sana ma-edit ko to hanggang mamayang gabi and para mapanood nyo. And ayun, shoutout sa inyong lahat and maraming salamat. Keep safe everyone and don't forget to like and subscribe.